Nasa linya ngayon si Representative Zia Adyong, ang isa po sa mga miyembro ng Committee on Appropriations na siya ho naman tumitimon o sponsor baga sa budget po ng tanggapan ng Vice Presidente. Good morning po, Congressman. Good morning, Sir Ted. Kumusta po kayo? Mabuti po naman. Kayo po, kumusta po kayo? Okay lang. Sige, ito Okay po, naman. ito po si Chacha, may tanong po. Oo, magandang umaga po, Congressman Adyong. Yes, Good morning po, magandang sir. umaga, Chacha. Yes, good morning. Nasabi nga po ni Sir Ted kanina no, na kayo nga po ang sponsor nitong budget ng OVP for 2025. Ano po ang reaksyon ninyo sa hindi niya pagdalo sa hearing sa lower house kahapon? Frustrating siya dahil una sa lahat, talagang kailangan yung proseso kasi na ganun di ba? Kailangan yung isang head ng agency ay dumalo sa pandinig ng House of Representatives, particularly kung pinag-uusapan ay pondo at budget ng proposal kasi sila naman po talaga yung may proposal noon at yung mga nakalista po doon na programa ay priority nila. Pangalawa, sana doon sa pandinig na yun ay pagkakataon na po yun para mapakinggan at ako mismo malaman ko kung ano yung nagiging process, ano yung nagiging rason kung bakit itong mga programang ito ay introduced or parte sa kanilang mga priorities, no? So wala po tayong nakuha na magandang impormasyon or inputs man lang, no, sa opisina ng Vice President. Dahil ito yung sana magpapadali sana sa ating pagdepensa pagdating po ng oras na tayo po ay ihahain ito sa plenaryo. Congressman, after po nung hearing nung August 27, hindi na rin po kayo nakapag-usap ni VP Sara? Wala na po. Inaantay lang po namin na kami po ay ma-reach out ng kanilang opisina. Although iniisip po namin na magpadala po ng official po na communication sa kanilang tanggapan para sa gayon ay hindi pa po nag-uumpisa ang plenaryo ay baka naman po may pagkakataon na kami po ay ang opisina po namin ay makapag-usap at makapag-communicate nang sa ganon makuha po natin yung yung kanilang pinakabukabuuan, yung comprehensive po ng narrative ng kanilang proposal pagdating po sa kanilang hinihingi na pondo sa gobyerno sa taong 2025. Oo. Nasabi nyo nga po, plano nyo pong magpadala ng official na parang magpapagitna sa inyo ni VP Sara, no, para makapag-usap kayo bago po yung plenary. Yun pong letter po ba na ipinadala niya kahapon? As in kahapon lang po yan, dumating doon sa House, hours before the hearing? Yun po yung pagkakaalam ko, no, kasi nung nasuspend po 2 weeks ago, ang aking pong ini-expect, no, ay dadalo po sila dahil nga dumalo po ng unang beses na tayo po ay nagkaroon ng pandinig, no. So nung natanggap po namin ng umaga na yon, pero although yung ano naman po yung sulat na yon ay wala naman pong nagsasaad doon na hindi po siya dadalo sa committee briefing, budget briefing, no. Ang sinabi lang po doon ay pinapaubaya daw po nila ang kanilang pondo sa West Dam, no, ng House of Representatives. So nagbigay po kami ng oras ng mga isang 1 hour, no. Alas 9 dapat po yung pag-umpisa ng aming pre-budget deliberation dahil wala nga po siya at hindi nga po dumating yung mga advance party niya. Binigyan na namin ng palugit ng 1 oras. Baka naman po na traffic or baka naman po may mga ibang rason kung bakit siya na late, no? Yun po yung aming iniisip. Subalit after 1 hour ay yun nga po talagang wala pong sign of wala pong sign of interest to join the pre-budget deliberation. That's why we started at around 10 a.m. Oo, hindi nga lang po si VP Sara ang no-show, maging kahit isang representative from the Office of the Vice President walang dumating. Ano pong magiging epekto nito dito po sa ginagawang hearing ng budget ng Vice Presidente? Yung napagkasunduan po, ang mayorya, ang decision po i-defer yung nung budget ng OVP. Ibig sabihin po ay hindi po
gumawa ng aksyon ang komite. Pag-uusapan po yan sa EXICOM bago po bago po i-deliver sa plenaryo. Pero ang arrangement naman po talaga in the understanding is that isasali po ito sa committee report at mag-action na po ang plenaryo. Dahil nga yung nangyari kahapon na pandinig ay wala nga po ang ating Vice President, ni isa po sa katanggapan po niya ay wala pong dumalo. So mahirap naman po na mag-take action ang komite kung pakita natin na mukhang walang interest to participate doon sa proseso at sinasabi naman po ng kanyang liham ay pinapaubayan niya sa House of Representatives ang kanyang budget. So ngayon pong araw na ito ay tatalakayin po yan maybe doon po sa EXICOM para mapag-usapan kung yung action na gagawin po ng plenaryo sa oras po na ito ay umabot na po sa plenary debate. At tayo po ang tatayo dyan para mag-sponsor. Last na lang po sa akin bago ko ibigay ito kay Manong Ted. Yun pong sinasabi nyo kanina, kasi pangalawa na ito na-defer po yung budget briefing. Na-explain nyo naman kanina kung ano po ang ibig sabihin nun. Kung pangalawang pagkakataon na na-defer yung briefing ni VP Sara, may chance pa po ba siya na kumbaga ma-explain ito pong budget na hinihingi ng kanya pong opisina? Meron naman po dahil unang-una, meron naman po tayong plenaryo, no? Pag-uusapan po yan sa plenaryo. Pangalawa, meron naman po din tayong BICAM at mag-uusap-usap naman po yung delegation from the House at saka ang Senado para mapag-usapan kung yung budget. So, ang is magkaiba yung magiging versyon ng House of Representatives at ng Senado dahil kaya kailangan po yung BICAM para po ma-resolve yung pagkakaiba-iba ng mga pondo, mga allocation per line item. So mayroon naman po pagkakataon. In fact, yung dalawang pandinig na iyon na ginawa ay isa po yun sa mga aside from yung process dahil requirement po yan ng saligang batas natin. Isa pagkakataon na rin po yun na ma-explain sa ating mga mambabatas kung paano po ginamit yung pondo sa nakarang taon at paano gagamitin yung pondo sa darating na taon. So meron naman po pagkakataon dahil meron pa po yung plenaryo. Congressman, hindi ho ba sabi ho ninyo, nung una pong deferment nito, yung nagkaroon po ng mainitan na pagtatalo si VP at saka ang ilang mga kongresista, nung panahon na iyon, we called you at tinanong namin kayo kung nakausap nyo ba si VP Sara. Pagkatapos nung kayo ba nakapag-usap, hindi po talaga? Hindi na po. Tinanong ko po yung aking mga kasamahan sa opisina kung meron na po silang naibigay na oras kung paano po mag-uusap at para sa gayon ay makuha po yung mga detalye at mga kailangan ng mga dokumento. Wala pa po sa ngayon. Sige. Kaya nga po for the second time ay itatry po natin na mag-reach out po sa kanila. Opo, kasi po ganito po, usually po kasi Congressman, alam niyo po naman yan, kabisado ninyo, na ang isang sponsor sa budget ng isang departamento, close coordination yan. 'Di ba? Yung kanilang chief Tama of po. Apo. Tama po yan. Kasi ikaw ang titimon 'di ba? Ikaw ang magiging susi para sa mabilisan, smooth nga na approval ng kanilang proposed budget. So in this case po, nangyari yung una po na hindi magandang naging bunga, if I may say so, and then bago po mag-September 10, di ho ba dapat doon meron na kayong pag-uusap personal man lamang na para mapag-usapan yung strategy o sabihin sa inyo na talagang hindi na ako sisipot? Walang ganun nangyari ho talaga. Kayo ba nagkusa din kayo na mag-reach out po kay VP? Wala pong nangyari na ngayon ng ganun, no? Unfortunately, yes, yung ako po nag-reach out talaga sa kanya. Nung pagkatapos po nga nung suspend nung deliberation, ako po ay nag-reach out po talaga sa kanya nung araw na iyon. Balit hanggang ngayon ay wala pa po kami na natatanggap na communication galing po sa kanilang tanggapan. Sinabi naman po, klaro naman po yung aking hinihiling noon na sabi ko anytime po ito po ipinakilala ko nga rin po yung aking chief of staff
para po sa ganun, in fact, ang sabi ko sa aking chief of staff ay ibigay mo yung number mo para at least anytime Sige. kung pwede po tayong pwede silang mag-reach out sa atin. So inaantay lang po namin ng kanilang kanilang kung kailan po sila magiging libre para po sa ganun bago po ang plenaryo ay makapag-usap naman po at makapag-coordinate sa kanilang opisina. Okay, sige po. So kayo po'y umaasa pa rin na makakausap mismo si VP Sara how to go about this problem? Sa akin, to be honest with you, Sir Ted, maganda po kung makakapag-usap kami. Pero ako, realista ko na tao, realistic ako na tao sa mga oras na ito dahil malapit na nga pong plenaryo at alam kong may mga ginagawa rin po siya, busy. Maski man lang po ang kanyang tanggapan, kung sino po ang naatasan niya, na representative, ang po pwede pong makipag-coordinate sa aming opisina, okay na po sa akin yun. Okay, sige. Opo, okay. So ganito po, Congressman Adjong, ha, ang rules ho dito no sa budget sa GAB, sa General Appropriations Bill, is that lahat ng mga departamento may kanya-kanyang hearing sa Committee on Appropriations, and then bawat hearing na ito kapag nag-terminate na, gagawa na kayo ng committee report, maisasama na ito doon sa second reading, di ba? Para na umusad yung budget, di ho ba ganon? Tama po 'yun. Okay, sige. Para po magsimula po yung debate sa plenaryo ay gagawa po muna ng committee report yung mga nangyari po na pag-uusap sa mga committee briefing. Tama po 'yun. Kaya nga po. So kung kahapon po na-terminate na ito, kahit papaano po gagawa na ng committee report at doon nga po sa proposal na iyon, maaari na po pag-usapan din kung paano po i-resolve ito pong hindi pagsipot ni VP Sara vis-a-vis yung kanyang proposed budget. Para nga bumilis na ho yung proseso kasi hindi ka maaaring magpasta ng GAB, di ba, may isang kulang, di ba, ng departamento. Okay, sige. So, gusto ko lang po ilatag ito para maintindihan po ng taong bayan. Ngayon, Congressman, klaro ho naman, ako po ang tingin ko ho dito, klaro naman po sa liham ni VP Sara, no, na kayo na ang bahala kung ano disposisyon nyo. Nagbigay na kami ng proposed budget namin, nasa NEP na ito, kayo nang bahala kung anong aaprubahan nyo. Dito po sa EXICOM na gagawin po ninyo, hindi ho ba't dadaan pa rin yan sa committee deliberation para gumawa nga ng committee report? So, bottom line dito, ikaw mismo na mag-i-sponsor nito sa floor, kasi kung ikaw mag-i-sponsor at bibigyan mo siya, kung ikay magsusulong, ibigay mo sa kanya, hinihingi niya na 947.5 million, 401 million para sa kanyang mga programa, sa kanyang mga sa mga programa para po sa mga kanayunan, baka mahirapan ka idepensa ito. Pero kung ang ibibigay mo lang daw ay MOOA, kumbaga, mas madali. Ikaw mismo ngayon, ano nasa isip mo, Congressman? Ako, dahil po sa pangyayari, no, hindi ho natin inaasahan at hindi ho, well, that's why I said medyo masakit at frustrated po tayo dahil sana yung mga nakuha kung may coordination, number one, or kung meron pong participation ang opisina ng Vice Presidente, at least meron po tayong pagkakunan ng rason, no, kung paano po natin ito idepensa sa EXICOM. Dahil maganda naman po yung kanilang mga nilatag na mga programa. Kaso nga lang po ay hindi ho kasi sa sistema natin sa gobyerno ay hindi po pwede yung bahala na po kayo. Di ba? Unang-una, sila po yung nag-identify noong mga pondo na iyon. So sila po dapat ho ang mag-i-explain sa atin dahil sa preparasyon po ng pondo na yan, hindi po na-involve ang House of Representatives at hindi po na ang legislatura at hindi po tayo na-involve dyan. So to answer my question, Congressman. Oo. Yung question nyo po, kung ganun po yung mangyayari, dahil babasihan po natin yung mandato ng Office of the Vice President, no? Ano po yung mandato ng Vice President kung sinasabi po ay may mga programa na dapat na ilaan doon po sa kanyang opisina para sa ganun ang mag-operate ang kanyang opisina. Tayo po ay paglalaban po natin yon. Okay. Ngayon, kung meron po tayong makikita din, dahil essentially ang sinasabi is yung pondo ng gobyerno, it should be used properly and utilized properly according to the mandate. May mga kasi na posisyon ang ating mga kasamahan dito na may ang according sa COA ay may redundancy, meron pong pagkakapare-pareho ng mga programa sa ibang ahensya ng ating gobyerno. So ang sinasabi po nila ay bakit hindi na lang po ang ahensya na yon na naatasan na mandato naman po niya na magbigay na ganitong programa ay doon na lang daw ilalagay yung kanyang mga pondo. So kaya nga po mag-EXICOM dahil ma-attend po tayo at mapag-usapan po yan. Ang akin lang po, Sir Ted, is dapat
ang titingnan din na po natin ay yung opisina ng Vice Presidente. Kailangan din po nating mag-allocate ng at least ng substantial din po ng amount para ito pong opisina to ay mag-operate naman po base po sa kanyang mandato. Okay, sige. Ulitin ko lang po ha, to answer my question po para mas klaro po, Congressman Adjong ha. Okay, mandato ng tanggapan ng Vice Presidente. Kayo po ba, ano po ba ang mandato ng tanggapan ng OVP? Sa Sir Ed, wala nga po yan sa Administrative Code ng Pilipinas ang Office of the Vice President. Ang nagbigay lang po dyan talaga ng although very clear po sa Constitution, ay yung executive order para po malagyan siya ng mga kanyang mga mga staff at saka ma-streamline at ma-regularize ang mga staffing pa ng Office of the Vice President. Essentially, kung titingnan niyo po sa ating sistema dito, hindi ho pareho sa ibang bansa. Ang Vice Presidente talaga is waiting in line. Essentially, ganun ho talaga. Hindi tulad ng sa Amerika, sa Estados Unidos, ang Vice Presidente, automatic po siya po yung tatayo bilang presiding officer ng Senate, ng US Senate, Federal Senate. Dito po sa Pilipinas talagang mag-aantay lang siya unless nabigyan po siya ng nakaupong presidente ng portfolio. Okay. Ay yun lang po yung magiging trabaho niya. So to answer my question again, Congressman Adjong, simply said na ang budget para sa OVP ay yung budget para sa operasyon ng kanyang opisina. Tama po ba 'yon? Tama po. Pero although wala naman pong nagsasabing polisiya sa ating bansa na hindi maaaring mag-engage ang opisina ng Vice President for Social Services. Wala naman pong sinasabi ng ganon. Opo. Ang sinasabi lang po ng sa ating saligang batas ay yung executive order na po iyon ay for general welfare, the Office of the Vice President can engage into services that will benefit the general public. So very very generic po yung ganung klaseng mandato. Sige. So kumbaga ho, Congressman, walang duda na mabibigyan ng maintenance and other operating expenses budget ang OVP, di ba? Walang question doon, right? Tama po yan. Walang question po doon. Okay. Pero ang question na lang ho dito, yung pinagtatanunan ng inyong mga miyembro, kung bibigyan ba ng pondo si VP Sara doon sa kanyang mga social services programs, right? Yan po ang question. Okay. So kailan pag-uusapan yan at kailan kaya isasalang yan sa committee para nga makagawa na po ng committee report at maisalang na po itong OVP budget sa plenaryo? Sa ASAP na po yan, Sir Ted. Dahil ang pinoproject po natin ay this week or next week mag-uumpisa na po ang plenaryo. So, asa po yan. Baka nga po ngayong araw na ito ay magkaroon po ng meeting ang EXECOM ng Committee on Appropriations. Okay, sige. Pero kayo po, kasi di ba sa plenaryo, kayo yung tatayo doon to convince the members of the House to vote in favor of the proposal, di ba, na budget. Okay. And usually po, yung Cabinet Secretary o tanggapan ng OVP nasa likod ninyo at bubulong sa inyo sa mga sagot ninyo sa katanungan ng mga miyembro. Kapag wala si VP Sara doon, at meron kayong proposal na bigyan siya ng social services budget, how will you defend that? Unang-una ay magbabase po ako kung anong dokumentong nasa akin. Kung may mga tanong po ay magbabase rin po ako sa mga naging kasagutan ng ating Vice President at kung ano po yung dokumentong nasa akin. Mahirap naman po magsalita na hindi naman tayo ang spokesperson ng ahensya. Ang sa atin lang po ay hindi tayo lalabas doon kung anong meron tayo. Whatever is the documents that we have and whatever is the result of any communication or coordination we've entered into between our offices. Okay, so ganun lang po ang ating strategy. So sana nga po ay dumalo po siya dahil ito po ay magbibigay rin po ng senyales na the Office of the Vice President is really interested in defending the proposal, especially the programs that they have identified. Yes. Sabi po ni VP Sara, sabi ho niya, yun daw pong OVP have submitted all necessary documentation sa Committee on Appropriations sa kanyang mga programang ito. So kung kayo po bilang sponsor ng kanyang budget ang tatanungin, will you push for the entire proposed budget o meron na ho kayong sinasabing pwede pong mga susug na ngayon pa lang? Una po dahil ako po mismo ay gusto ko rin po marinig kung ano yung mga naging batayan ng mga programang ito dahil pag isa pong ahensya
Kaya nga po ang isang ahensya ay nagpo-propose ng programa, social services, ay base po yan sa mga datos ng nanggagaling halimbawa na sa NEDA, kung ang pinag-uusapan natin ay poverty o pinag-uusapan natin ay income, manggagaling po dyan sa mga opisina na yan yung data, yung statistics na sinasabi po. Para sa ganun ay targeted yung bibigyan ng mga beneficiaryo at kailangan talaga that may clamor, no? Una po yung ganun dapat na tingnan natin. Sa ngayon po ay hindi ho namin, ako mismo as a sponsor, hindi ko ho alam kung bakit itong mga programang ito ay nilagay po dyan as priority. No? What are the basis? What is the clamor? Is there really a statistics that would say that if we improve on these particular services, the poverty line income earners would probably go up in terms of their earning and livelihood. That would definitely generate contribution to the local economy. So hanggang ngayon wala rin po akong alam doon, no? Okay. Kaya yun pong essentially is the reason why kailangan po natin ng mga ganong pandinig. Okay. So ang akin lang po, Sir Ted, is babalikan ko nga po yung aking pahayag kanina na we have to protect the office of the Vice President, the institution in itself. Hindi naman po maaari na tapyasan po natin ng pondo yan. Okay. At tapos, ang magiging makompromise mo ay yung institution na iyon. Okay. Last na lang po, ba't ba kayo napili na sponsor nito? Actually, Sir Ed, naman po yan, that's a regular process And that's, hindi naman po yan pinipili-pili kung basta-basta lang. Talagang pong part po yan sa mandato natin. Sabi ko nga po, hindi po kasi sa dinami-dami ng kongresista sa majority, di ba? Oo, kasi may toka-toka yan eh. Bakit to kayo? Di ko lang ho alam kasi wala hong rason talagang binigay sa akin, Sir Ed, no? To be honest with you, I'm just trying to be honest. It was just assigned to me, and a good soldier, dahil trabaho naman po natin yan, we are willing naman to accept any challenges. Okay, yun po yun kasi nga, di ba, parang, ikaw ang sponsor nito, ikaw congressman, ikaw ang sponsor. Nataon lang na sa inyo po na ito ang OVP. Tama po yun. Sige. Hindi naman, wala ho tayong duty po natin yan. Sige po. So Congressman Adjong, kami makikibalita sa inyo dito po sa isyong ito kasi nga kaninyo, hindi pa tapos ito pong inyong hinaharap ngayon na hamon bilang sponsor po ng budget ng OVP. Salamat na marami, Congressman. Marami pong salamat, Sir Ed. Ted po. Salamat na marami. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.